Good morning po sa lahat ng viewers at mga nakikinig sa Bombo Radio Dagupan. Happy Father's Day. Good morning po. Yes, Sir Bernard. Sir, itong katropa na binabanggit natin na grupo, pwede bang bigyan niyo po kami ng background upang sa ganun malaman din nating viewers and listeners, lalong-lalo na ngayong araw din ng mga ama, Sir Bernard? Yes, ang katropa po ay ito po yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at sa pamilya. Ito po ay mission dito sa Lungsod at ito'y naabutan ko na rin way back 2013. So, naging membro ako dito after pandemic. So, after that, ako naupo muna ng secretary, then naging presidente ng federation sa ngayon. Yes, sir. Sir, ano yung layunin nitong katropa at kahalagahan ng grupong ito, lalong-lalo na dito sa Dagupan City? Ang layunin po ng katropa ay upang yung mga naging responsable sila sa kanilang mga pamilya, sa asawa, lalo na sa mga anak. Ang ginagawa natin dito ay nakakaroon kami ng every Friday lecture sa mga barangay na kung saan ang aming mga kasama sa barangay family, karamihan na kalalakihan. So, pinapaalam namin kung ano ang magandang layunin ng grupo kasi alam po natin sa ngayon maraming kalalakihan yung talagang nalulung sa mga iba't ibang bisyo. So, yun yung pangunahing layunin natin na ituwid yung mga kalalakihan, especially sa mga tatay. Yes, sir. And sir, kasama din natin si Bombo Laimi. Baka may katanungan din sa inyo, Sir Bernard. Maraming salamat po, Oliver. Sir Bernard, magandang umaga. Happy Father's Day po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, sir, since napag-uusapan na lamang din po natin, ano po, ito po mga inilalatan po ninyo ng mga programa, mga aktibidad for katropa, literal ba? Meron din ba tayong mga, kumbaga, special event or activities po ngayon? Ano po na isasagawa? Para naman sa mga katropa po natin, ano po na mga kalalakihan, mga kapwa-tatay din po natin sa ngayon, Sir Bernard? No? Medyo mahina. Ngayon, ang ginawa namin kasi, itong week na ito, yung celebration ng Father's Day, nagkaroon kami ng medical mission last Friday. So, we catered about siguro may 250 na kalalakihan, mga tatay. So, maganda naman at maraming pumunta doon. Nag-start kami ng 9 o'clock hanggang 3 p.m. Para sa support naman ng ating local government, marami namang binigay si Mayor ng mga freebies para sa mga tatay. So, aside from mission, nagkaroon din kami ng libreng gupit. Tapos, nakipag-coordinate din kami sa PhilHealth doon sa programa nilang Yakap program para kung sa gano'n, yung mga tatay na wala pang PhilHealth, na-enroll namin po sila. Okay. Sir Bernard, may mga qualifications ba tayo na hinahanap or yung po pwede pong sumali dito po sa grupo po natin which is ang katropa or ito po ay open for all as long as sa tatay na considered po natin? Ano po yung mga factors po dyan na tinitignan natin, Sir Bernard? Ito ay open for all sa lahat ng mga tatay sa buong lungsod ng Dagupan. So, yun. Ang ginagawa namin, nagmamas recruitment kami. Umiikot kami sa kada nagle-lecture. So, yung kagandahan nito, at least, naipapating namin sa mga tatay kung ano yung dapat nilang gawin para mulad ang kanilang pamilya. So, open for all po ito. Basta tatay. Sir Bernard, matanong ko lang po kung ilan na po lahat ng miyembro ng katropa? Initially, kami 110. Kasi sa tampu po ang official na record namin. Palit punting aming sa mga kalalakihan. So, yung updated namin, hindi ko masyadong kuhan. Pero yung on record namin, 310. Yeah, so madami na pala itong ating mga katropa dito sa Dagupan City. Sir, ngayong Father's Day bilang tatay, gaano kahalaga ang ama sa pamilya, Sir Bernard?
Well, unang-una, siyempre, ang tatay kasi talagang mahalaga kasi sila yung nagdadala ng pamilya. So kung makikita no, maraming mga pamilya ngayon na ang kanilang tatay ay naliligaw sa landas. So nakikita natin yan kasi umiikot ako at nakikita ko yung sitwasyon na problema ng mga kalalakihan. Just imagine, marami akong na-encounter yung mga pedicab driver na tatay. Meron silang income na let's say 300 sa maghapong pasada. Pagdating sa hapon, bibili ng ano na yan, mga, siyempre alam mo na, 2x2, mga sigarilyo, kung ano-ano. Meron pa dyan na na-involve sa drugs. So yun ang tinitignan natin para hindi tuloy masira ang kanilang pamilya. Especially kung may nag-aaral na mga anak nila. So ang kagandahan naman, pag nakapasok sila sa katropa, eh sila ay entitled doon sa mga scholarship program ng ating LGU. Kung mayroon silang mga halimbawa tricycle na gustong bibigyan ng prangkisa, yun po ay may bibigay natin sa nakapaloob sa programa ng Katropa at with the help of our city mayor Belen Fernandez. Sir Bernard, kayo bilang isang tatay na din po, ano po, at talagang hindi lamang sa mga katropa, kundi personally, kayo na din po ang nagiging haligi ng inyong pong tahanan. Ano po yung considered po ninyo as kumbaga biggest challenge na until now ay na-overcome na po ba ninyo or kumbaga pinaglalabanan pa rin po natin ngayon, Sir Bernard? Ano po ito, personal man or sa trabaho na din or sa mga katropa po ninyo, Sir Bernard? Well, alam po ninyo kasi, ang lalaki kasi may instinct yan eh. Yes. Maya-maya naliligaw na landas. Sa amin, dito sa Knights of Columbus, ako rin medyo very active ako sa simbahan. Kaya lagi kong sinasabi yan na go straight lang. At alam natin na mahirap talaga maging tatay, lalo pa nagli-lecture, walang tumitingin sa kanila, talagang tuluyan na mapapabayaan yan. Kaya nandito po kami na katropa para i-guide sila talaga. So personally, kailangan lang talaga ng guidance itong mga tatay. Kasi kung hindi mo sila na bibisita, wala talaga, mahiwalay sila sa landas. Kaya nandito kami parang sasagipin namin yung mga nawawala sa landas ng mga tatay. Kawawa yung mga anak. Talagang kawawa sila. Sila apektado. Yes, sir. Sir Bernard, kayo bilang ama, ngayon, sir, meron ba kayong mga selebrasyon na gagawin dito po sa inyong pamilya ngayong araw na ito? Kasi nakakumit ako sa simbahan, so ongoing yung meeting namin sa ngayon. So after siguro, mamayang hapon na, pag free na ako kasi lahat din kami mga tatay na nandito. So, unahin muna natin yung ating organisasyon sa night, sa simbahan. Tapos pamilya na lang ng mamayang hapon siguro. Sir Bernard, ano po usually sa pakikipagsanguni po ninyo sa mga samahan po or katropa po natin dyan, ano po, yung mga very common na problema na nai-encounter po nila or naidudulog po nila, and ano naman po yung mga advices, ano po na binibigay po ninyo bilang kayo din po ang siyang tumatayo din po, ano po, na lider ng katropa? Alam mo, no, pag nasa barangay-barangay kaming umiikot, minsan mas gusto kong sumasama sa lecture namin yung mga kababaihan. Kasi sila yung nagsasabi ng problema pag ako'y nagli-lecture sa barangay. Pero mo, let's say sa isang barangay, no, nandun yung mga babae. Magsusumbong yung babae na minsan nasa inuman yung asawa, minsan nasa sugalan, tapos tinatawag siya ng misis niya, doon na nagsisimula yung away. Kaya doon kami nakafocus sa mga bisyo ng mga lalaki. Maraming reklamo ang natatanggap namin galing mismo sa mga kababaihan. So ang ginawa namin, since mayroong organization sa Dagupan ng kababaihan sa Dagupan, ini-encourage namin yung kanilang mga asawa na mag-join sa katropa. So kausap ko yung presidente ng mga Maron Ina sa Dagupan. So hopefully itong mga susunod na buwan, darami kami dahil talagang gusto namin i-guide itong mga tatay na walang ginagawang matino. Yes, sir. Sir Bernard, nakikita ba natin na itong mga ginagawa nating hakbang para maging maayos ang ilang mga tatay dito sa Dagupan ay talagang epektibo, lalo pa't nakikipag-ugnayan na din kayo sa kanilang mga asawa, Sir Bernard?
No, with the help of our Mayor Belen, very support saka si Vice Mayor Butikuwa. So may mga dinadaing din ito mga tatay na kailangan namin bigyan ng solusyon. Sabi ko nga, yung mga anak nila na scholarship, yung mga tatay na walang prangkisa ng tricycle. So, yun, binibigyan mga prangkisa, nilalapit ko kay Mayor. So, magandang tulong na nagagawa namin sa mga tatay. Of course, yung konting konting regalo rin sa kanila kung talagang nangangailangan. So, dinudulog po namin. Yes po. Sir Bernard, for my end, siguro ano naman po yung assessment po natin from the very start, ano po na nangyari or naumpisahan, eto po nga katropa, nakitaan din ba talaga natin ano po na nga positibong tugon na eto po nga mga tatay po na kagaya po ninyo na sumali for our katropa, or eto po ay kumbaga nakigo with the flow lang sila dahil nga unang-una may mga benefit din sila na makukuha o di naman kaya may mga something positive ano po na nilulook forward po sila o talagang gusto din po nila unang-una na makapagbagong buhay bilang isang tatay, Sir Bernard? Napakahirap magtawag ng kalalakihan, hindi tulad sa babae. Pagdating sa lalaki, pag nagpanik ako, pahirapan yan nung una. Pahirapan kasi nung una, ang dahilan nila, siyempre, yung iba, yan, sabihin natin ilan barangay. So, ang unang rekabo nila, yung kailangan yung panggasolina lang. Sabi ko, sige, puntahan natin si Mayor kung anong pwede niyang maitulong. So, yun, kung ano yung nilapit nila, yung mga krudo. So, nagbigay naman si Mayor ng allowance para sa mga pang-krudo nila. Aside from that, mayroon din kaming natanggap na pangkabuhayan galing sa kay Senador Risa Ontiveros. Ito last year pa nung inawa namin itong pangkabuhayan package. Actually, binibigay ito na AX. Yung bigay na pera, sabi ko sa sekretary niya, mas maganda yung pangkabuhayan. So, binigay naman sa amin yung pangkabuhayan. Na-awardan kami ng 500,000 na pangkabuhayan. Hindi cash na binibigay, kundi yung products. Okay. So, ang napag-usapan ng federasyon kung ano ang pwedeng inegosyo, so ang napag-usapan may spare parts ng motor at tricycle. So, iniintay na namin yung turnover from Dole para makapag-umpisa na kami. Yun po. Yes, ayan. Ayun, Sir Bernard, siguro mensahe nyo sa lahat ng mga tatay dito sa, hindi lang sa Dagupan, kundi sa buong bansa, at syempre mga dapat nilang isaalang-alang bilang haligi ng tahanan. Go ahead, Sir Bernard. Yes, yun ang una. Maraming salamat at narinig yung katupa. Dati puro transport, no? So, ako'y nananawagan sa mga nakikinig, mga kasama ko sa transport, na mag-member na lang sa katropa kasi maganda po yung layunin nito. Talagang pang pamilya. So, ang wish ko na lang, Happy Father's Day, at sana yung progreso ng mga kalalakihan na maging tunay na lalaki at maasahan ng pamilya, talagang gagawin natin. So, yun lang po. Happy Father's Day po. Okay, maraming Good salamat, morning. Sir Bernard. Mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you.